Hello, magandang araw mga farmland. Nandito po ako sa San Pablo City, Laguna. So, ang property po, ang nakakasakop po ay Barangay Santa Elena. Pero yung dinaanan po namin ay dyan po sa San Ignacio at papasok po dito. So, sa ngayon po, maliit pa lang po yung kalsada. Ayan lang po. Pero yung bandang dulo na po doon, ano na po yun, malapad na. So, dinedevelop na din. And sa ngayon po, wala din po itong linya ng kuryente. Nakita ko din po doon, nandun din yung dulo niya. Ayan. Ang property ay, ayan po, diretso dyan. At kung nakikita niyo yung malaking bato doon, so, pahiris siya. Along Barangay Cemented Road siya. And ito po ay naka-ready na po for widening sana. So, hindi pa lang po nagagawa ulit. At ayon dito sa kasama ko na isa sa manugang ng may-ari ng property. Maganda yung view doon at pwedeng makapasok yung sasakyan. So, patag daw po pagdating sa taas at meron pong mga rambutan, lansones rambutan. So, ito lang po yung property na tabi ng kalsada. Pwede po din namin puntahan doon para maipakita ko po sa inyo. Ito po ay 72,933 square meters po. 7.2 hectares na tax declaration po. Pero ito po ay buhay po yung nakapangalan sa tax deck. Yan, puntahan namin yung part kung saan pwede ding maging tabi ng kalsada. So, isa po ito sa pwedeng maging way din po papunta po doon sa property. Yan. Kasi yung part na yan po ay iba na po ang nagmamay-ari. Ang tabi lang po talaga ng Barangay Road ay yung una ko pong na-video doon. And then ito po, yung possible po na maging isa din po sa pwedeng maging tabi ng road. Kasi from po dito hanggang doon po sa Niyog, yan po ay possible po maging entrance or exit po papunta sa property. Kasi ayan na po yung property, yung madaming lansones at mga mahogany. So ito po, iwa-widen po itong road. So magiging along cemented road na po yung property. Hanggang dyan lang po. Dito sa Niyog. Tapos pa ganon. So dito sa location ko, kitang-kita ko yung mga tanim doon. Madami pong lansones, may mga mahogany. Nakakatuwa dito mga farmland kasi ang ginhawa, ang lamig. Ang lakas ng hangin. Yan. Yan po yung kapaligiran dito sa property. So kami ay papasok, pupunta kami dun sa loob para maipakita ko po sa inyo kung ano po ang nilalaman ng property. Yan. Kami ay makikiraan dito sa may bahay dito. At ayon naman po dito sa kausap namin, willing naman ding magbenta kung sakali itong sila, yung may-ari ng property na ito. Magbebenta din sila. Ito po, inuulit ko, 7.2 hectares po. 450 pesos per square meter negotiable. So ito, sakop na ito ng property. Pakabila doon sa creek. Ayan, sa Minyog. Sa kabila, madaming lansones, niyog, mahogany. Dito naman ay niyog at rambutan. So slope. May part na slope dito. At ayan po yung creek. So ayan, pataas po. Punta dyan. Maganda itong property kasi flat and slope. Doon sa kabila, flat na flat. Dito, may malaking puno ng mangga. And then, pataas dito. Hindi naman masyadong matarik. Pero maganda siya. Ang daming tanim. Kulang po 7.3 hectares. Kasi 72,933 square meter.
Yan o, ang dami pong fruit bearing. So, ayan mga ka-farmland, nandito kami sa taas ng property. Mataas to. Apo, kasama po yan. Hanggang doon po sa may likod ng puno na niyo. Tsaka hanggang doon po sa may puno na yun. Apo, hanggang hindi na po lalagpas doon. Kita po ang Mount Kalisungan, ayan, Tapos papunta po ng Kalawan, Laguna. And then, ayan po ang Laguna de Bay. ito sa may Ayan, Laguna de Bay po yan. Makulimlim lang, mabigat lang ang ulap, kaya po madilim. dito nawasak lang nung nagbagyuan ng nakaraan. Ayan. Kasi Tapos, nandyan po yung bundok na sa Lipa. Ayan po yung bayan ng San Pablo. Kitang-kita din. Ito po ay 450 pesos per square meter, pero negotiable po yan. Pag po may buyer, visit po ang property, at pag nagustuhan nyo, pwede ko po kayong i-direct sa may-ari ng lupa. Ganda ng view. Katuwa. Ayan mga ka-farmland, nandito ako sa, hindi pa ito yung pinakataas, pero tingnan nyo po. Ang ganda-ganda po. Kitang-kita po ang Iglesia ni Cristo. Ayan o, kitang-kita. Ayan. Ayan po. Ayan po ang bayan ng San Pablo. Medyo hinapo ako dun. Ayan po. Kung hindi po madilim, makulimlim, kitang-kita nyo po yung kapaligiran. Ayan yung mga bundok. Sensya na kayo, hiningal ako ng konti. Ayan po oh. Ayan. So, nandito kami sa taas ng property. Ganda siyang i-develop. Malaki nga lang po ang property, pero pag na-develop, maganda. Kasi yung terrain niya dito, ano lang, bahagya lang yung kanyang pagka-slope, rolling lang. Hindi yung bang, paano ba paliwanag yun? Hindi ba yung pagdating mo doon yung isang matarik na bangin? Hindi po siya ganun. So, step by step po yung pag-ano niya, yung pagbaba. At ang mga nyog po, napapakinabangan na. At saka po ang mga rambutan. Meron din pong mangilan-ngilan ng mga mahogany, lalo po doon sa area doon sa pababa doon. Meron pong mga mahogany ilang piraso. So, ito po yung 7.2 hectares or 72,933 square meters po. May flat at slope po ang property. Ang reason po kung bakit pinagbibili na is matatanda na po ang may-ari, and then for medical use po, kasi yung isa po sa may-ari ng lupa ay nagkaroon po ng sakit. So kaya po talagang rush sana ang pagbebenta nila. Andito ako sa location ng property sa Tuktok, at ayan po ang Laguna de Bay. Yan. Diyan sa area na yan. Kung po hindi talaga madilim, kitang-kita nyo po. Ganda ng property kasi maganda yung view. Para po sa mga interested buyer, ayan, kontakin nyo na po si Ka-Farmland TV. Nandyan po yung aking WhatsApp, Viber, personal messenger.
Punta po ako dito sa may taas-taas na bahagi ng property. Basta po, hindi masyado masukal. Ayan. Sa area po na ito ay mga saging at niyog ang nakatanim. Yan ang mabababa pa pero namumunga na. So, meron ka na pong mapapakinabangan dito once po na ma-acquire nyo itong property. Ayan mga farmland, kung nakikita nyo yung puno na yan, yung malaking puno na yan, hanggang dun po yung property. Ayan o. Yan. Yan. Gandun lang. Yan po yung boundaryhan. And then dito sa side dito, ganun din po. May malaking puno din doon. Yun din po yung boundary niya. Tapos, papaganyan na. More on dito na yung property, papaganon. Pa left side po. Yan. Yan po yung puno. Estimated po na layo nito from SM Calamba is 15 to 20 minutes. And then from doon naman po sa poste ng kuryente, mga 800 meters po, more or less, mga ganon. Pero yung tubig, may source po ng tubig dito kasi meron po doon kinakabitan sa baba. Sa ngayon po ay pwede po magkaroon ng source ng ilaw, solar po. Pero malakas ang signal ng internet tsaka po ng cellphone. Ayan, ito naman yung area ng rambutanan. So, may mga rambutan dyan. Baba na kami. Galing kami sa taas. Baba na kami. Papalik sa pinagparkingan. Sir, alam mo kung ilan ang estimate mo ng mga rambutan? Marami-rami po eh. Kasi hindi lang siya may parte din. Sa ibang May doon din. So, yan kasi. Pero muroon talaga lang niyog po talaga siya. Ang niyog, siguro abot ng nasa ano to? 500? So, ayan, ito yung part na may mga rambutan. Na rambutan ang tanim. So, ang ginagawa ng may-ari, ipinapapakyaw. Hindi masyadong klaro nung kasama kong tour guide kung ilan ang tanim na rambutan. Pero, eto, nakikita ko, ang daming tanim. Dami siya. Mga rambutan at niyog. And then, mga saging. Tapos, meron ding mga kawayan. Yan, rambutan siya. Napakayaw na. Yan. Mas mataas pa sa akin ang mga puno. Mga sukal. Ayan. Sa part dito, medyo may kasukalan lang. Na matatanda na po kasi yung
may-ari. Laki naman ng punong are. Yan o, taas. Ngayong puno ito. Ang laki po ng puno. Tabi-tabi po. Yan, ito, sako pa po ito ng property. Hindi ko lang kayo madala dun kasi may creek dyan. Wala akong dadaanan patawid. Yan po yung may mga mahogany, lansones. Yun. Kami po ay palabas na po ng property. At may ipakita po ako sa inyo na bunga na rambutan. Yan po, oh, may bunga pa po ang rambutan dito sa puno na ito. Ayan, oh. May bunga pa ito. May naiwan ng Mama Macquiao. Sa inyo pa din to, sakop to ano? Yan po, wala kasing dadaanan kaya hindi ko mapakita yung kabilang property. So, ayan mga farmland, at dito po nagtatapos ang aking video. Yan, kasama pa yan sa property. Yan. So, paano mga farmland? Bye bye po. See you for the next videos. God bless po sa ating lahat. Bye bye.